Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Matthew Kapitulo 11, talatang 28. Ito po ang sinasabi: "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Kaibigan, kumusta ka na? Iyon po ang ating pamagat ng ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes. Kaibigan, kumusta ka na? This year was very tough. We experienced different kinds of struggles, but at the same time, we learned different lessons, and this is the best things that happened this year. For having lots of luggage behind our back, carrying it every day, at some point, we forgot to take a rest. As this year is about to end, I want you to feel the freedom and take a rest. Let's enjoy the moment and not ever be hard on ourselves. Our book somehow wasn't done yet. We just need a break for a new hope, for another chapter of our life that's starting any minute today. Let's leave all our worries and anxiousness of this book. As we open our new book, everything is new, so we need to have the determination to fight again. Fighting always. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, at pagalingin mo sila, O Diyos. Aming nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghanap buhay sa lansangan, na sila'y ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang naranasan, at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila iyong tulungan at ingatan, Panginoon, pang sila, O Diyos, ay makapagtanim ng maraming pananim at magkaroon ng maraming pagkain ang bawat hapag, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, kumusta ka na? May mga umaga ba hindi pa nagsisimula ang araw mo
Pakiramdam mo pagod ka na? Kaibigan, kapatid, hindi ka nag-iisa. May mga araw na napapagod rin ako. May araw na pakiramdam ko, hindi ko kayang solusyonan ang mga problema. Ang mga araw, gabi, lumilipas. Pero ang bigat ng pakiramdam, laging andiyan. Bagyo at pandemyang dumating at patuloy na kinakaharap. Kasabay nito ang walang katapusang problema at pagsubok sa buhay. Kumusta ka na? Pagod ka na ba? Ang mapagod ng mapagod ay parte yan ng buhay. Minsan, manlulumo ka na lang. Hayaan mo na lang na bumagsak ka at darating pa sa punto na pasuko ka na. Pero sa kabila ng mga negative choices na yan, meron ka pa rin isang pwedeng piliin. Yun ay ang magpahinga. Lagi nating isaisip na bukas magiging maayos din ang lahat. Paano pag dumating ang bukas tapos hindi pa rin? Di sabihin natin ulit natin bukas na magiging maayos bukas. Habang may bukas pa, may pag-asa. Ika nga, no? Sa awit, no? Habang may bukas pa, may pag-asa na magiging maayos din ang lahat sa inaasahan nating mangyayari. Kasi alam ko na may isang bukas na nakalaan o nakalaan para sa atin. Kaibigan, hindi masamang magpahinga pagpagod na. Tao ka kaya. Normal lang na mapagod ka sa sitwasyong kinaharap mo. Kasama yan, takbo ng buhay. Pero lagi mong tatandaan, pwedeng magpahinga at huwag magmadali. Lahat ng mga yan ay lilipas. Walang araw na hindi dumarating ang gabi at magkakaroon muli ng panibagong araw. Kaya sa mga sitwasyon sa kinaharap mo, huwag kang magpanghinaan ng loob. Magpatuloy ka lang. Best things happen kapag hindi minamadali. Hindi naman ibig sabihin na pag nagpahinga ka, hindi ka nalalaban. Magpapahinga ka para mag-ipon ng lakas para lumaban ng mas malakas. Katulad ng isang kotse, hindi siya tatakbo pag wala ng gasolina. Ang tao hindi makakapaglakad pag wala na siyang enerhiya. Kaya hindi masamang magpahinga. Kung parte ng buhay ang problema, parte ng paglabanan ang pagpapahinga. Nahirapan ka man, but just to remind you everything really happens for a reason. Isipin mo na buhay ay parang gulong minsan nasa ibabaw at nakakaramdam ng ginhawa, kasiyahan at kapayapaan. Pero minsan naman nasa ilalim na kung saan doon mo mararamdaman ang hirap, kapighatian at bigat ng pakiramdam kung kaya nakakaramdam ka ng pagod. Ngunit hindi ito ang dahilan upang huminto ka. Pagpagod ka na, magpahinga ka na muna, hindi naman paunahan ang pabilisan ang karera sa buhay. Ang mahalaga, natututo ka sa bawat hamon mo sa buhay. Nadadapa man minsan, subalit tumatayo at magpapatuloy. Ang Diyos na siyang laging umaagapay sa atin, anuman ang ating naranasan, anuman ang problema, napapagod ka man, ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Kaibigan, lumapit ka sa Diyos. Huwag mong hayaan na ikaw ay patuloy na nalugmok. Ibulong mo sa Diyos. Iluhod mo ang lahat ng iyong kabigatan sa buhay upang
ikaw o Diyos ang kanyang bibigyan ng kalakasan. May iba pa ba tayong takbo ng istorya? Hindi naman porket masaya sila, hindi mo na maranasan maging masaya. Maging masaya ka kasi kapag dami ka ng problemang kinaharap mo, pagdami ng balik sa iyong kaginhawaan, hindi naman tayo ilalagay sa mga sitwasyon na hindi natin kayang malalampasan. Ganun ang Panginoon. Hindi niya tayo bibigyan ng problema. Hindi natin kayang lulutasin. Hindi natin kayang susolusyonan. Kaya, kaibigan, kapatid, lumapit ka sa Diyos, manalangin ka, para ikaw ay bibigyan ng kapahingahan. Bibigyan kapahingahan. Hindi naman tayo ilalagay sa mga sitwasyon na hindi natin kayang malalampasan. Huwag mong problemahin, kaibigan, ang bukas. Hayaan mong ang bukas ang mamomroblema sa iyo. Learn to enjoy the process. At magugulat ka na lang, nalampasan mo na pala. Hinga lang ng malalim. Pag alam mong hindi mo na kaya, pahinga ka. Pahinga ka. Pagdasal ka, manalangin ka, pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat ng kapahingahan sa ating buhay, sa ating katawan, o sa ating mga kaluluwa. Huwag mong abusuhin ang sarili mo. Lahat tayo ay may limitasyon, napapagod at nahihirapan. Kaya okay lang yan. Tara, pahinga muna tayo. Manalangin muna tayo at ipagkaloob natin sa Diyos ang lahat ng ating kabigatan sa buhay upang siya ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Salamat na binibigyan mo kami ng kapahingahan ng isang gabi para sa aming mga katawang lupa upang makatulong at makapagpahinga. Inialay po namin sa iyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo mo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.